Magandang gabi po. Gusto ko lang ikwento ang isang karanasang hanggang ngayon, hindi ko pa rin kayang kalimutan. Bata pa ako noon, mga 6 na taong gulang. Sa Quezon Province kami nakatira, sa lumang bahay ng lola ko na minana pa daw niya sa mga ninuno niya. Bago natin ipagpatuloy ang kwento, mag-like at subscribe. Lumang bahay talaga. Kahoy ang sahig, malapad ang bintana, at sa tuwing iihip ang hangin, parang may humahampas din sa dingding namin. Sa likod ng bahay, may isang malawak na bakuran at isang balon na matagal nang hindi ginagamit. Sabi ni Lola, delikado raw kasi may batang nahulog doon at hindi na nahanap ang katawan. Tuwing dadaan kami roon, lagi niya akong sinasabihan, "Anak, wag na wag kang lalapit dyan, may nakatira na dyan." Pero bata pa ako noon, mahilig akong maglaro at curious ako sa mga bawal. Isang tanghali, habang natutulog si mama, lumabas ako sa bakuran. Tahimik lang, parang pati mga ibon ayaw gumawa ng ingay. Doon ko narinig yung mahinang katok. Tumingin ako sa paligid. Wala namang tao. Akala ko may sanga lang na tumama sa pader. Pero maya-maya narinig ko ulit. Parang galing sa may balon. Lumapit ako, dahan-dahan. Nakatabon doon ang lumang yero. Kinakalawang na. Sinilip ko sa siwang at nakita ko sa ilalim, may manikang lumulutang. Nakadamit ng dilaw, basa at nakaharap sa itaas. Aabutin ko sana gamit ang tali, pero bago pa ako makalapit, biglang gumalaw ang tubig. Bigla itong sumirit pataas. Sabay may kamay na maputla at mahaba ang kuko ang biglang humawak sa tali. Hinila niya ako pababa at muntik na akong mahulog. Narinig kong may bumulong. Sabi niya, "Tara, maglaro tayo." Napasigaw ako. Tumakbo ko papasok ng bahay habang umiiyak. Nagtakbuhan sina mama at lola palabas. Pero pagdating nila, parang bumalik ulit. Sa normal ang lahat. Wala na rin ang manika. Kinabukasan nilagnat ako. 3 araw akong hindi makakain. Tapos lagi ko daw sinasabi na, "Ayokong makipaglaro sa'yo, nakakatakot ka." Pagkalipas ng ilang araw, si Papa ang nagdesisyong ipasara ang balon. Humingi siya ng tulong sa mga kapitbahay at pinasemento ang takip. Habang ginagawa nila, may nahukay silang lumang panyo at lumang manika na dilaw ang suot. Natigilan silang lahat. Binibendisyon na ni Lola ang lugar at ilang linggo, natahimik ulit ang bahay. Pero hindi nagtagal, bumalik ang mga katok. Gabi-gabi, 12:00, 3:00, maririnig mo ang katok ng paulit-ulit. Parang kumakatok sa yero. Una, si mama ang nakarinig. Akala niya si Papa, pero tulog ito. Kinabukasan, ako naman ang nakarinig. Gising ako noon at malinaw kong narinig na galing yun sa likod ng bahay. Paglabas ko ng kwarto, nakita ko si Lola na nakaupo sa sala, hawak ang rosaryo. Sabi niya, "Pag narinig mo yan, huwag kang lalapit. Huwag kang sasagot. Baka isama ka niya." Lumipas ang mga araw pero lalong lumalakas sa mga tunog. Hindi na lang, pero parang nagdadabog na ito. Minsan, may kumakaluskos sa dingding. Minsan, may naglalakad sa may bubong. May isang gabi, habang kumakain kami,
Biglang bumagsak lahat ng plato. Nabasag at sa gitna ng sahig may basa na parang patak ng tubig mula sa kisame. Pero nang tignan namin, wala namang tumutulo at ng mga oras na yon, hindi naman umuulan. Kinabukasan nagpasya si Papa na magpatawag ng albularyo. Pagdating ng albularyo, umikot siya sa bahay habang nagro-rosaryo. Paglapit niya sa sementadong bahagi ng balon, bigla siyang tumigil at sabi niya, hindi pa siya nakakalabas. Nilagyan niyo na siya ng takip. Natahimik ang lahat. Ang bata sa loob, hindi pa nakakalabas. Paulit-ulit na sabi ng albularyo. Pinabindisyonan ulit ang lugar at nilagyan ng asin sa paligid at pinasindihan ng puting kandila gabi-gabi. Makalipas ang ilang linggo, tumigil na ang mga katok. Natahimik na ulit. Lumipas ang mga taon at umalis na rin kami roon. Pero minsan, kapag umuwi kami sa probinsya at dumadaan sa lumang bahay ni Lola, bumabalik sa akin ang alaala ng katok at ang boses ng batang babae na, "Tara, maglaro tayo."